Ayan. Kailangan ko nang magmadali. Baka ako'y maiwanan ng train. Nagising ako ng mga 6:45 kanina. Bumangon na ako. Hindi na ako makatulog eh. Tapos ngayon, 8:30. Yeah. Yan po yung aming street. Napakatahimik. Malinis. Ay, nandyan na nga yung train, guys. Puntang na guys. So guys, naipadala niya na raw. So wala na naman. Okay guys, so wala yung aking referral. Naipadala na raw. Hopefully matanggap ko kasi kakailanganin ko yun. Labas na. My goodness, pangalawang punta ko na dito na wala akong dalawang referral. Pauwi na ako. Bilisan ko kasi baka hindi ko abutin yung train. Kung hindi, magantay ako ng another 1 hour. Pero nakapamili ako guys. Multitask na lang tayo. Nakapag-grocery ako. Pagod eh. Nakapag-ano ako guys, nakapag-grocery ako. Nasa Kapelin na tayo guys. 1 more station at makumanan na tayo. Buka na si Loren. Ito yung dahilan guys. Ito yung dahilan kung bakit mas gusto kong manatili dito sa Germany. Kasi itong mga ganitong lakad-lakad, hindi ko ito magagawa sa Pilipinas. Kasi if ever gusto kong maglakad, no, saan ako pupunta guys? Sa bukid. Mag-isa, kakahuyan. Tapos ang init. Hindi naman pwedeng sa syudad kasi mas lalong takot ako. Kasi daming sasakyan. Walang traffic rules, no? O, meron na ngayon pero kahit na masikip pa rin kasi hindi naman lahat pero karamihan sa mga driver sa atin, mga sirok ba? Alam nyo, yun yung pang para-paraan silang makauna, makalusot. So, yun yung dahilan na mas talaga convenient sa akin dito. Malungkot nga lang kasi ang hirap no kapag malayo ka sa iyong family tapos may nakatingin sa akin guys. Wait lang. Nahiya ako. May nakatingin na bala siya. Ayan. Nawala siya. Ha? Iniwan? Saglit lang man. Kailangan man. No? Gutom na. Yeah, hatuho nga. Kami. Empty. Yeah, come. Breakfast. Come, Felix. Oh my God. Ang bigat. Ano na naman yan, Miat? Bakit ang bigat? Nauna pa, oh. Alam na naman yan siya. Hi! Pahay nami! Tumaba daw ako, sabi ni nung nag-comment siya, Nilda Islay. Bloated lang po yun kasi gawa nung na-stress ako ng pina-slight. Normally yung aking timbang po ay perfect. Yung aking BMI is perfect. Everything is perfect. Kaya lang kung sa video nyo po ako titignan, lalo na pag close yung camera, para pong laki-laki ko po, parang ang taba-taba ko po. Yun. Pero I'm only weighing 52 kilos po. Kanina, isuot ko yung jeans ko. Hindi ko na tinuloy kasi lawlaw. Pumayat si Lorena. Umili na naman po ako ng aking paboritong broccoli ng bayan. Oops. Chicken breast. Meron akong erythritol, stevia para sa ating coffee. Meron akong
egg white bread. Lagay ko nga ito sa ref. Baka masira. Egg white bread. Ano pa bang meron binila? Ay, kiwi. Ito, pero hilaw. Hindi pa siya masyadong palambutin ko muna siya. Pwede nang i-transport keso. Wait, I think your package come today, Felix. Oh my God, ang bigat niya pala, guys. Oh my God. Hala. Siguro mas lalong mabigat yung Kasi itong backpack na ito, wala siyang wala siyang weight sobrang gaan niya. Pero kahit na nabibigatan pa rin ako. Hala, ang bigat mo pala. Next pa ko lang, kakabuhat ko lang. Nagre-react na yung aking scolio. Na-feel ko kaagad. Ay, hindi pala kita maipasyal siguro, Lex. Kawawa ka naman. Paano lang yung backpack mo na binili natin? Hindi. Magagawa natin yan ng paraan, Lex, no? Malakas naman si Mami Lex, no? Kayang-kaya ikaw ni Mami Lex, na. Ne? Pahilik-hilik pa siya. Baba na dyan, oy. Ibaba na kita. Gutom ba ako, Lex, na? Surang-surang mang kadayon. Saan na yun? Yan. Yan yun. Ah! Sugatan ako. Kinalimot niya. Kaya wala talaga akong tiwala sa iba. Puro kayo mapanakit. Oh my goodness. Malalim. Kakain ko na lang ang lahat. Okay. Ano akong avocado dito, guys? Ito. Ouch. Dugot siya, guys. Oh. Nahiwa. Lalim. Malalim siya. Avocado, eggs. Salt salad and cheese. Yung ating magnesium. Isa lang. Vitamin D. Wala akong zinc. No more zinc. Rarating ko lang din, uy. Ito, kumakain ako. May therapy ako mamaya. Galing ako ng, sa neurology. Nagkuha ako ng referral. To, pangalawang balik ko na today. Wala. Last 2 weeks, sabi nila, wala yung doktor, ipadala daw per post. Wala man akong natanggap, 2 weeks na. Kaya pumunta ako today. Sabi naman ng babae, pinadala ko na, hintayin mo na lang. Sabi ko, hindi mo ko pwedeng bigyan ngayon. Sabi niya kasi na-send na eh. Hintayin mo na lang yun. Sabi ko, kailangan ko yun today, mamaya. Sabi niya, darating na yun mamaya. Nakailang balik na ako doon. Kaya nag-grocery na lang ako. Na yan. Masak ka man dyan, nak. Nagluluto ka pa ba dyan o sa labas ka kumakain? Labas lang. Huwag ka magkakakain na yung mga McDonald's na mga fast food. Yung lutong bahay ang kainin mo, marami mga karinderya. Karinderya man. Huwag kayong mga fast food talaga, nak. Lakad ka na naman ngayon o wala na? Mamaya, 2:00. May therapy ako ng 2:00. Dahil uwi na, balik na ako dito, wala na akong gagawin. Okay, nang laba ko gahapon. Nag-handwash ko. Yan, napilo ko. Ako din, dalawang salangan ako ng washing. Mga bedsheets. Ganyan ba nga eh. Hindi matutulog na ako. Ay, kako. Meron pa pala akong isasampay. Naog ko, nagsampay. 10:00 na ng gabi. Maya naman, akyat ko naman yun. Tuyo na yun. Hala na ko eh. Pakita ko sa'yo na. Sugat ako na ko. Paano yan? Yung ungas. Nakasala. Dagan na ba dayon? Iba pa yung kinagat ka niya. Iba pa yun. Kagabi yun. Tingnan mo. Makita mo? Kita mo, nak? Oo. Yan. Ang haba. Ito sugat talaga to. Ang lalim. Nagdugo. Ayan. Ano yan? Kuko niya or ngipin? Kuko niya talaga. Pinugasan ko agad. Kainis ba? Kasi yan, Upload din na sila eh. pag kasi mamimili ako, nak, tapos pagdating ko, magsalubong yan siya.
Tapos, ang gusto niya, pumasok siya sa bag ba. Tapos, nung na-empty ko yung bag, ayan, pumasok siya, no? Tapos, sinara ko. Gusto niya na lumabas. Inano ko yung zipper. Nung nakita niya na medyo bumukas, ginanon niya. Ay, nako. Ang sakit. Uy, still lagi, ay, hindi ko na ano ba, natapik ko talaga yung ulo niya. Bilis ko nag-reflex. Oh, wala siya. Tapos takbo siya, lumabas siya sa bag, takbo, tago. Pag makasala na siya, alam niya. Ay, nandun na, oh. Nandun na siya. Hoy! Suko. Suko. Kasabot ng huy. Suko siya. Oy, alam mo ba si Kalbo, nanguntak. Nanguntak siya sa akin. Sabi ko, okay lang, oy, pinatawad na kita ka ako. Mag-enjoy, ano ka na lang, ingatan mo na ang sarili mo, tapos, yeah, be happy sa mga desisyon mo sa buhay. Nanguntak siya. Sabi niya, ako rin mismo sa sarili ko, hindi ko ma-explain. Sabi niya. Na-stress lang yun talaga siya. Ay, ano kasi yan siya, nak? Laging takot ba? Laging, basta. Dismissive, avoidant ba? Avoidant. Lahat na lang pinatatakutan. Avoid. Ang daming ganyan dito, nak ba? Mga tao dito. Tapos umalis sa comfort zone. Yeah. Nga anak din, nak. Alam mo, sinasabi ko sa kanya, sabi ko, alam mo, ang lawak ng mundo, lawakan mo yung ano mo. Huwag kang sa box lang. Parang maintindihan ko man siya kasi yung anak ba ako sa una, nak. Lagi akong takot, anxiety ako kahit yung pumunta lang ng town, lalabas lang. Sus, grabe, magpawis ka na, hindi mo maintindihan na para kang tino-torture. Anxiety yun yung tinatawag na social anxiety kasi parang foreign sa'yo yun eh. Nasanay ka na sa bahay lang, ganyan. Pero siya, sabi ko, unti-unti ko ba pinapaintindi ko sa kanya. Grabe kaayo siya, nak. Kanang diligid siya kanang ano pala no, yung fears pala ng tao no, kay parang spectrum no, merong grabe, merong ano lang manageable, yung iba talaga as in too much no. Yung wala silang tolerance. Sabi ko okay lang napatawad na kita. Pero ako siyang ibaho-baho do kay nako reply ah. Sabi siguro niya ba na ano. Sabi niya pa, nak, ano ba yun ibig sabihin, no, nak? Pag ganun. Iba kasi yung language ng lalaki eh. Minsan, iba yung sinasabi, iba yung ibig sabihin. Sabi niya, I only want the best for you. Sabi niya, I only want the best for you. You're so nice. Nagturi siya. Pwede man yan siya double meaning, ma. Kaya nga. Pwedeng pa-konsensya niya. Or pwedeng siguro baka gimin niya talaga. Baka pwede rin kasi paawa effect siya. Hindi, parang feeling ko, I only want the best for you. Alam niya kasi din na, kahit magkasama kami, wala ba siyang ano ba, hindi niya ma-fulfill ba yung totoong ano, kasi puro lang sa takot na. Naku, grabe. Puro takot na. Grabe yung ano niya. Tapos, yun nga, alam mo nung nagkasakit ako, nakwento ko ba yun sa'yo, nagka-UTI ako? Na isang linggo ako may ano, lampas pa kamo ng isang linggo ako may lagnat, umaabot na ng 40, yung lagnat ko. Tapos magdamag ako iyak, parang akong tinorture. Ganun pala yung effect ng UTI. Di ba galing ako dyan sa Pinas noon, sige kung kaunog mga bulad, kulang ko sa tubig. Dito ko na siya, parang dito na siya lumala ba. Sus, nagka-UTI ako, nagsakit, kay murag ginakuryente akong ano na, tiriyo, yung aking mga tuhod, mga kuan. Ay, grabe, tapos ang taas ng lagnat ko, tapos bisag init kaayo ko, magpakulo siya ng tubig, parang warm, ano ba, ilagay niya sa yung parang, para mainitan, kasi feeling ko malamig, pero grabe lagnat. Tapos sabi ko, dalhin mo na ako sa doktor. Buti na lang, free siya that time. Hala, ayaw, kasi maghihintay tayo doon. Sabi ko, gano'n naman talaga yung pupunta ka ng doktor, normal yun na maghihintay ka, ang dami yung dahilan. Sabi ko, normal yun na maghihintay ka. Sabi niya na, mag-wait lang tayo. Sabi ko, anong wait mo? Ayan, kinabukasan na naman. Sabi niya, sige, pero pag may lagnat pa rin bukas ako, mag-doktor na tayo, sige. Bukas, lagnat pa rin na, hanggang umabot na ng isang linggo. Sabi ko, hindi na talaga hindi na to normal. Hindi na to normal na lagnat lang. Tapos maya-maya pinapainom niya ako ng paracetamol. Sabi ko, ayoko yan, madamage yung atay ko ng paracetamol kung maya-maya na ganyan. Kasi,
Kahit iparacetamol, no? Kailangan ko na ng antibiotic, nak ba? Ayaw niya akong dalhin, nak. Alam mo, sinabi ko sa kanya, sabi ko, alam mo ka, pag ganyan ka, baguhin mo yan ka ako na puro ka lang mag-antay-antay tayo. Anong inaantay natin? Antayin mo ako din, mangisay ako dito, mamatay ako. Kaya nagyan maayo na akong feeling, nak. As in, sabi ko, hindi ko na to kaya. Ako baya, kayong tolerance ko, rabano, kayo mataas eh. Pero pag sinabi ko na hindi na to pwede, kasi ako na, pagpalanak yung gano'n, yung virus, ano ba yun? Infection or virus? Infection, pag kaya napabayaan, pwede yan mapunta sa blood, mas makontaminate na yung blood, mas malala na, yun yung magagrabe na. Hala, ayaw pumunta ng doktor. Tapos, tinawagan ko si Biggie ba? Tapos sabi, ang dami niyang maghintay nga daw. Sinabihan ni Biggie na, ano pang antayin mo? Ano na yan? 1 linggo na pala yan. Si Biggie, gusto niya akong dalhin, kaso nagkataon yung car niya nasa ano ba? Shop. Pinagawa yata. Ayun, napilitan siyang pero katakot-takot na pa. Napilitan siya, pumunta kami ng doktor. Parang emergency ba na Yun, pumunta. Dinala niya ako. Parang doon na nag-umpisa siguro ba, nagpatong-patong na yung stress niya. Siguro isip-isip niya. Ayaw kasi yan nilalak yung ganyan na case. Yung may dismissive avoidant. Gusto yan nila yung independence nila. Ayaw nila yung parang bibigyan mo sila ng responsibility. Mabigat yan sa kanila, ayaw nila yan. Feeling out of control sila pag ganyan. Kaya parang doon siguro, kaya siguro parang ganun ba, naipon na. Siguro naisip niya na, magiging magiging pasanin ko ito si Lorena. Parang ganun siguro yung naisip niya. Nag-exaggerate siya eh. Kaya nung nag-text siya sa akin, hindi ko siya ni-reply. Nung mga ilang araw, siguro natauhan siya. Ayun, pinapollow up niya ako. Pero ako naman nun, sabi ko, na-relieve din ako, sa totoo lang, kung mawala ka na kung ganyan, mawala ka sa buhay ko, kung ganyan. Kasi wala ka maasahan sa kanya, puro takot na lang. Kahit basic, takot. Anong asahan mo sa taong ganun? Wala na, dalawa kayo sa box. Kaya pala lagi niya sinasabi na, hanga talaga ako sa'yo, you're so strong. Lagi niya sinasabi. Ako, hindi ako strong, kaya lang, ay man yung nanay niya dito, yung mag-asawa. Mama at papa niya. Gusto nilang palitan yung ko. Sabi ko, wag na kasi malaking trabaho yan. I-change nila ba yung ko kasi old na daw. Sabi ko, okay lang. Hindi man yan old, bago man yan. Sila nga lang yung yung cabinet, pero bago yan. Matrabaho ka ako, wag na. Hindi naman ikaw ang dahilan ng anxiety niya. Kasi meron din ganun pamilya niya. Kasi meron din ganun na posibleng siguro si Simon, siguro, hindi ko rin masabi na ako yung dahilan ng anxiety niya kasi ako nga yung comfort zone niya Lagi niya ko dyan sinasabi, sabi niya, parang sa English na salamat, thank God I have you na makanira, daw siya diri. Thank God I have you. Ako may iyang comfort zone. Pero kadugayan mo na mag-unsa. Natakot yun siya. Yung fear ba na trigger? Kasi trigger daw yun, yung avoidant, dismissive avoidant, yung fear daw nila is malalim ang ugat daw pala niyan. Ano daw yan? Either emotional neglected nung bata. Ganun daw yun siya. Tapos yung nanay niya rabanak kay perfectionist. Critic. Kaya siya, pagpunta kami dun sa nanay niya, tapos minsan pabalang niya sagutin yung nanay niya, anuhin ko dyan, anuhin ko sa ilalim ng mesa, sipain ko siya na, huwag mong ganyan yung nanay mo. Mahaba pa rin ba yan buhok mo? Kaayo. Hala parehas gitang buhok, nak ba? Huwag mo putulan, nak. Bagay man sa'yo. Wala naman ko nagpaputol. Uy, alam mo ang gawin mo? Nak, meron mang mag-ano ka nga sa YouTube yung paano to, how to manage the curly hair ba? Meron yan silang ginagamit na curling cream. Mainit nga lang dyan. Ay, naku, mainit dyan. Tapos ilugay mo yung buhok mo, nakaganon siya. Wag mo yan sinusuklay kay bubuhag-hag yan. Yung nga, problema, masyadong mainit. Hindi naman pwedeng maglugay lang ako. I mean, pagligo mo, dun mo lang siya suklayin. Yung basa siya. Pero yung pagtuyo na, nagsusuklay ka, wag kasi sasabog yan, mag-alisa man na. Kaya maghiwa-hiwalay man yung kulot. Yung nangyari. Wag mong suklayin. Ako, mali ko yun Ngayon ko lang yan nalaman sa YouTube. Kasi dati,
nagsusuklay ako kay sabi ko, naku na, ano talaga to. Ayoko talaga yan sa buhok ko. Pero ngayon, naku, in-enjoy ko na, no. Ang dami kayong may gusto ng buhok na ganito. Pwede kang magsuklay kung basa. Then after nyan, wag mo na talaga yung padaanan ng suklay. Tapos maglagay ka ng oil cream, mga ganon. Tapos ganunin mo, yung curl niya, ganunin mo ng, ganunin mo lang siya. Tapos, yung group ba? Yun ang ifa-follow niya na pattern na nakaano siya. Tapos, saka mo itali. Meron yan. Saka mo itali. Meron man to siya pag natutuyo, nagkukumpul-kumpul sila. Yun parang nga. naka-grouping. Mas maganda nga yan, maglagay ka ng cream habang basa siya. Alam mo, pag patuyo na siya, magsasama-sama yan sila. Parang group na yan sila. Tapos, maggano, no? Yun ang maganda tignan. Walang freeze ba? Trabaho ko lang din. Parang mga 1 buwan na siguro wala akong ganun. Kahapon lang. Wala ka na trauma, nak, sa imong childhood, nak. Inaalala ko ba yan, nak? Ay, baka mamaya, lumabas yan later, nak. Hindi ba naman yan lumabas sa relationship mo? Yung mayroon kang something, may problema ka sa iyo personally? Yung sa sarili ba? Lumalabas kasi yan, nak, yung mga ganon, yung mga defect na ganon sa yung sanhi ng childhood, lumalabas yan, makikita yan kapag in relationship ka. Kasi yung mga defense na yan, dyan siya lalabas. Oo, yun din, unaware kasi, pero wala ka bang yung relationship pattern? Yung repeat yung same scenario, same pattern? Tama ka ng taas kong tolerance. May mga natutunan ka doon sa past relationships mo na yun. I-keep mo yung lesson na, kasi pag hindi mo yan pag di na mo gani kanang i-apply, paulit-ulit lang, nak, ito seryosohin mo, paulit-ulit lang yan. Hanggang sa yung mapagod ka, or palala ng palala ba, every break up. Pagsasabihan nga ako ng mga kaibigan ko niyan, dili man kay nga nasa una pre. Yun na yung sinasabi ko na, sanay ka ng self-love yun, nak, self-love, unahon ang sarili. Kaya nga, dili man pareha na karon, no, ikaw ang wala. Unahon yun ang sarili na ka, ayaw hulata nga ka ng ma-empty imong cup ba. Ako, yung ganyan kasi ako, naku, wag mo yan manahin, na, ganyan kasi ako. Yung anak ko, mahaba yung pasensya ko, pero pag yun natapos din, wala na. Alam ko din na I did my best, tapos wala na ko lahat talaga yung kahit makaibigan, mang-iwan sa akin, alam nila na yung iniwan nila, they lost good person. Pero wag mo yan manahin, nak. Yun naman akong karakter. Uy, wag mo yan manahin. Ako, wala na. Yung sinasabi ni kasi ang bait mo, napakabait mo. Sabi ko, naku, wala na, wala na yung mabait mong, lagi yung mabait mo na Basta, di man anak ni mo yung lesson ba? Yung lesson. Kasi hanggat hindi ka talaga dyan yung lesson ba paulit-ulit ba yan, nak, Tapos, every time na hindi mo napipick up yung lesson, no? Totoo talaga, na. Siya, mas lalong mahirap, mas lalong masakit. Dumating na yung package. Felix yan, no? In-order ko para kay Felix. Pero kanina na, kung binubuhat ko siya, ko, kawawa yung scoliosis yung ko. Yung cat litter box? Hindi, backpack siya nga, para pwede ko siya madala para ipasyal. Pero, mag-unboxing na nga tayo dito. Ala. You're not napalit kong charger, fast charger. And, oh my God! Wow! Ang ganda. Oh, backless. Oh my goodness. Backless. Paano dito sa Pinas hindi ka magaganyan, iba yung seller ng mga panghayop, iba yung seller ng mga damit, and yung ending, ang daming darating. Iba-iba pa yung shipping fee, iba-iba pa yung riders. Isa lang inorderan ko nito. Tapos ito kasi dinala ni yung kay Felix, bumili ako ng bago. Guys, hindi ko maipasok si Felix sa backpack niya. Ayaw niya. Baka makalimutan ako, guys. May sugat ako kanina.